Hello guys, today I'm gonna make my homemade sizzling tuna sisig. So this is the ingredients guys. Just chop the garlic. Ayan, para lang si beshi mo. Chop-chopin mo, bes. And the next step is just drain the tuna from the can. Ayan. Okay, I'm using Century Tuna, Buchanan. Century Tuna, dalawang can yan guys. Ayan, dinrain lang natin para ma-at-least yung iba hindi nila inaalis yung oil. Ginagawa nila, sama na nila yung oil sa pag-boil, and then ang gagawin nila is gigisahin ulit nila yun, lalagyan na lang ng garlic. So ako, ayan, I will heat the pan, and then I will use yung vegetable oil, kasi yun yung ginagamit ko guys, medyo mas healthy kasi ito eh. So ayan, bigyan ako mag-gisa, so hindi ko na sinasama yung oil na galing dun sa kanang tuna. Sari-sariling style na lang yan guys, diba? Kung ano naman yung love mo, kung ano naman yung natutunan mo, di dun ka. And then, aantayin lang natin na uminit yung mantika. Init lang guys, talsik, alam niyo na. Ang hirap ng matalsikan ng mantika. And then, simmer lang natin until makita natin yung tuna is parang nafa-fry na siya. Kasi yun naman talaga ang consistency na dapat natin makita sa tuna. Is yung parang medyo, hindi naman siya masyadong tutong. Ayan guys. Paalisin lang natin yung excess na oil and then excess na water ng tuna na galing sa can. Kasi kahit dinay na natin yan, meron pa din siya. And then, ayan, gisa-gisahin na natin yan next na guys. Gigisahin natin yan. Lalagyan na natin yan ng garlic na ating chinap. Para lang si besh mo. Chop-chopin mo, bes. Gusto kong chop-chop yan, okay? Ayan, nakikita natin guys. Parang golden brown na siya. Walang umpay na pag-gisa ni guys. Ayan, okay na. Ayan, set aside muna natin. And then, andyan na yung part na ilalagay na natin yung lahat ng ingredients sa isang bowl. Ayan. Yung white sibuyas muna guys. Ganyan yung pagkakaano. Pero pwede rin yung paliitin. Ayan. Pwede rin yan guys na paliitin. Kaso ako mas gusto ko yung malaki kasi maki-white sibuyas ako. Kahit nga yung red. And then next natin yung kalamansi. 12 pieces. 12 pieces yan guys. And then next natin yung mayonnaise. Kahit naman anong klaseng mayonnaise is pwede. So ang gamit ko dyan is Lady's Choice. 2 sachet, yung pinakamaliit na sachet. And then, gumamit rin ako ng 20 pesos na Lady's Choice na binibili sa market. Kasi kukulangin yan guys, kasi 2 can yung aking binili or aking niluto. And then, squeeze lang natin yung mayonnaise. Ayan, squeeze mo pa bes. Ayan, sige. Squeeze pa more. No? Squeeze is life. Ayan, nakakatawa lang kasi yung nagbibideo sa akin dyan eh. Ang dami sinasabi sa background guys. Pero inalis ko na lang kasi nga mag voice over na lang tayo. So ayan na guys yung binili ko na 20 pesos na mayonnaise from market. Ayan, wala siyang brand. And then lagay na natin yung garlic. Ayun guys, pwede kayong gumamit ng powder garlic. Optional lang. Pero wala tayo niyan eh. Naghanap ako pero wala. Sa LCC sana kaso wala na, hindi na inabot ng time. And then, put natin yung oyster sauce. We're gonna put all together in a bowl guys, except sa itlog. And then, syempre magtitira tayo ng white sibuyas and then yung siling haba na green, magtatabi tayo niyan para sa toppings later pagkatapos nating lutuin. Ayan yung yung onion powder, white onion ata. Ayan, salt, lalagyan din natin.
herbs, salt, and then yung siling haba. Hindi ko na naalis yung yung mga buto niya. And then mix together para makombine yung mga ingredients natin. Ang sarap nito guys, try nyo. As in, pwede siyang pangkugutan, pwede rin siyang ulam. So ito yung guys yung paborito ng aking bisawa. Now guys, kapag ito yung niluluto ko, mayat maya ang kiss sa akin, promise, gawin nyo rin. Ayan, yung natin, lalagyan natin siya ng chicharon. Kasi wala ditong chicharon, kaya ginagamit ko guys is chicharon ni Mangga. Ayan. Medyo i-press lang natin para medyo maging siya, lang konti. Ayan, gaganyanin lang. Okay, then ilalagay na, then mix together ulit guys. At babalik tayo sa paghahalo ng walang katapusan. Okay, so dyan guys, nagpapatawa talaga yan, nagbibidyo sa akin. Alam nyo naman. Ito, sabi niya, kikisan niya daw talaga ako kapag masarap na naman yung luto ko. Wala na ba yung masarap na niluluto ko? Yan lang naman nagugustuhan niya. Isin nga, sinasabi niya, oh, last mo na yan ha. Naku, hindi ko lang talaga mahal yung gisawa ko. Ewan. And then I just put butter para mag-gisa na tayo. Ayan. Mag-gisa tayo. Nilagyan ko yan guys ng ng garlic kasi hindi na nakita sa video. Garlic. And then nilagay na natin yung mix ng ating tuna. Diyan. Ayan na guys ang magiging sizzling natin. Kasi wala tayong sizzling plate. Nako, ang mahal-mahal naman pala. 340 yung isa. So, ayan na, wala namang pagkakaiba siguro yan sa lasa. Basta minix naman natin lahat, diba? Ayun yung homemade ko na sizzling tuna sisig na wala lang. Ang sarap niya lang, guys. Talaga, try nyo, guys. Promise, masarap siya. Ayan, kapag nag-golden brown na ulit, yung para makikita nyo na malapit na siya maluto, ilagay na natin yung 2 peraso ng egg. And then, antayin lang natin na mag-set yung egg and then ready na siya guys. Ayan, napupula naman yung video natin. So, ayan na yung finished product. Ilalagyan lang ng siling haba na green and then onion, white onion and then yung mayonnaise natin. And then, yun na. So, tara, happy lunch time!